Magandang araw mga bata! Para sa ating unang araw, uri ng pamumuhay sa komunidad. Ano ang nakikita ninyo? Anong uri ng pamumuhay kaya ang mayroon sila? Lahat tayo ay kabilang sa isang komunidad. Ang mga tao sa komunidad ay may iba't ibang gawain na nagpapakita ng kanilang uri ng pamumuhay. Sa araling ito, aalamin natin ang iba't ibang uri ng pamumuhay sa komunidad na ating kinabibilangan. Ano ang uri ng pamumuhay? Ito ay paraan ng pamumuhay ng tao sa kanilang komunidad. Pamumuhay sa bukid, mga magsasaka at magtatanim. Pamumuhay sa lungsod, mga negosyante at manggagawa. Pamumuhay sa tabing dagat, mga mangingisda. Bakit mahalaga ito? Nakikita rito ang trabaho, gawain, tradisyon at kinagisnang buhay ng mga tao. Basahin natin. Ang komunidad ni Lita. Si Lita ay nakatira sa isang tahimik na komunidad sa tabing bukid. Araw-araw ay maagang gumigising ang kanyang tatay upang mag-araro ng lupa. Habang ang kanyang nanay naman ay nag-aalaga ng mga manok at kambing. Tuwing hapon, tumutulong si Lita sa pagdidilig ng mga tanim na gulay sa kanilang bakuran. Mahilig din siyang magpunta sa maliit na pamilihan kung saan nagtitinda ang kanilang kapitbahay ng prutas at gulay. Masaya si Lita sa kanilang pamumuhay dahil simple at nagtutulungan ang mga tao. Gusto niyang maging magsasaka balang araw tulad ng kanyang tatay. Saan nakatira si Lita? Ano ang trabaho ng tatay ni Lita? Ano ang ginagawa ng nanay ni Lita? Ano ang ginagawa ni Lita tuwing hapon? Anong uri ng pamumuhay ang makikita sa komunidad ni Lita? Ang uri ng pamumuhay ay nakabatay sa gawain, hanapbuhay at pang-araw-araw na buhay ng mga tao sa komunidad. Gawin natin. Piliin ang letra ng tamang sagot. Ang tatay ni Lita ay isang. Ang pamumuhay sa tabing bukid ay kadalasang tungkol sa ang pagtitinda ng gulay sa pamilihan ay bahagi ng pamumuhay sa
Anong uri ng pamumuhay ng komunidad ay nakikita sa si Lita ay masaya dahil gawin natin. Iguhit ang mga pamumuhay na iyong nakikita sa iyong komunidad. Ikalawang araw, iba't ibang uri ng serbisyong pang-komunidad. Ano ang nakikita ninyo sa larawan? Ano sa tingin ninyo ang ginagawa nila? Bakit kaya mahalaga ang ginagawa nila sa komunidad? Sa araw na ito, aalamin natin ang iba't ibang uri ng serbisyong pangkomunidad at magbibigay tayo ng halimbawa kung paano nakakatulong sa lahat ang bawat isa. Ano ang serbisyong pangkomunidad? Ang serbisyong pangkomunidad ay tulong o gawain na nakakatulong sa buong komunidad. Layunin nitong mapabuti ang kalagayan ng tao at ng paligid. Iba't ibang uri ng serbisyong pangkomunidad. Serbisyong pangkalikasan. Naglilinis ng parke o kalsada. Nagtatanim ng puno at halaman. Nagbabantay sa kalikasan. Serbisyong pang-edukasyon. Pagtuturo o pag-aalaga sa mga bata. Pagbibigay ng libro at school supplies. Serbisyong pangkabuhayan. Pagbibigay ng tulong sa magsasaka, mangingisda o maliliit na negosyo. Pagbibigay ng kaalaman sa negosyo o pagtitinda. Serbisyong panlipunan. Pag-aalaga sa matatanda o may kapansanan. Pagbibigay ng pagkain sa mga nasalanta. Pagbibigay ng tulong sa komunidad kapag may sakuna. Ang serbisyong pangkomunidad ay tulong o gawaing nakakatulong sa kapwa at sa paligid. May iba't ibang uri, pangkalikasan, pang-edukasyon, pangkabuhayan, at panglipunan. Ang bawat maliit na tulong ay malaking bagay sa ating komunidad. Ang pagtulong sa komunidad ay nagpapakita ng kabutihan, malasakit at pagmamahal sa kapwa. Gawin natin. Piliin ang letra ng tamang sagot. Ano ang tawag sa tulong na ginagawa para sa komunidad? Ano ang halimbawa ng serbisyong pangkalikasan? Ano ang halimbawa ng serbisyong pang-edukasyon? Paano nakakatulong ang serbisyong panlipunan? Ano ang natutunan mo sa ating aralin? Gawin natin. Iguhit ang mga serbisyong pangkomunidad na iyong nakikita sa iyong lugar.
Ikatlong araw, mga tao at tungkulin sa serbisyong pang-komunidad. Sino-sino ang nakikita ninyo sa larawan? Ano ang ginagawa nila sa komunidad? Paano nila tayo natutulungan sa araw-araw? Sino ang nagbibigay ng serbisyo sa komunidad? Sila ang mga tao na naglilingkod sa kapwa at tumutulong upang maging maayos ang pamumuhay ng lahat. Ano ang tungkulin ng bawat isa? Pulis, nagbabantay at nagpapanatili ng kapayapaan. Guro, nagtuturo at nag-aalaga sa mga bata. Bumbero, sumasagip kapag may sunog at nagliligtas ng buhay. Doktor, nagpapagaling at nag-aalaga sa may sakit. Barangay tanod, nagbabantay sa kalye, tumutulong sa mga pangyayari sa barangay. Mangingisda o magsasaka, nagbibigay ng pagkain sa komunidad. Ang bawat serbisyo ay mahalaga. Kung wala ang mga taong ito, mas mahirap ang pamumuhay sa komunidad. Kaya dapat kilalanin natin at pahalagahan ang kanilang ginagawa. Gawin natin. Piliin ang letra ng tamang sagot. Sino ang nagtuturo sa mga bata sa eskwelahan? Sino ang tumutulong sa mga may sakit? Ano ang tungkulin ng bumbero? Sino ang nagbabantay at nagpapanatili ng kapayapaan sa barangay? Ano ang natutunan natin sa ating aralin? Gawin natin. Iguhit ang isang tao sa komunidad na nagbibigay serbisyo at isulat ang kanyang tungkulin sa ilalim ng guhit. Ikaapat na araw, pagbibigay ng mensahe ng pasasalamat sa mga taong naglilingkod sa komunidad. Kilala ba ninyo sila? Ano ang mga ginagawa nila? Bakit mahalaga ang kanilang serbisyo sa ating komunidad? Ngayong araw, matututuhan natin kung paano gumawa ng simpleng mensahe ng pasasalamat para sa kanila gamit ang Crayola. Basahin natin. Thank you. Salamat po. Kailan natin ito sinasabi? Paano ninyo sinasabi ang salamat sa magulang, guro, o kapitbahay? Ano ang mensahe ng pasasalamat?
Ito ay maikling pahayag ng pagpapakita ng utang na loob o pagtanaw ng mabuti. Basahin natin. Ang munting sulat ni Mika. Si Mika ay nakatira sa isang mataong barangay. Araw-araw niyang nakikita ang basurero na sumasakay sa truck at naglilinis ng basura. Isang umaga, napansin ni Mika na pagod ang basurero, ngunit patuloy pa rin itong nagtatrabaho. Naawa at humanga si Mika, kaya naisip niyang gumawa ng munting sulat ng pasasalamat. Kumuha siya ng papel at krayola. Sinulat niya, "Salamat po sa paglilinis ng aming paligid. Napakahalaga po ng inyong ginagawa." Nang ibigay niya ito, ngumiti ang basurero at sinabing, "Salamat, napasaya mo ang araw ko." Natuwa si Mika dahil sa isang maliit na mensahe, nakapagpasaya siya at nakapagpakita ng pagmamahal sa komunidad. Sino ang nakita ni Mika na nagtatrabaho? Ano ang napansin niya tungkol dito? Ano ang ginawa ni Mika para pasalamatan ang basurero? Ano ang isinulat niya sa kanyang mensahe? Bakit mahalaga ang pagbibigay ng pasasalamat sa mga naglilingkod sa komunidad? Gawin natin. Gumawa ng card na naglalaman ng pasasalamat para sa tao sa komunidad. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muling pag-aaral ng asignaturang makabansa. Paalam!